Good morning. Ako si Lydia, pangalan ng anak ni nanay. Dalawa lang naman kami, si Teng. Ako ang panganay si Teng. Alam ko halos maraming sigurong nakikinanay o tumatawag kay nanay na nanay sana. Lalo na sa taga Makaturing. Ano bang naalala ko kay nanay? Marami. Siguro abutin tayo na 1 taon kung iisa-isahin ko. Pero ang pinaka or memory ko kay nanay, ang pagiging matulungin niya. Kaya nga ibang tao nagte-take advantage sa kanya. Si nanay, kung anong problema mo, or kung hihingi ka ng, or hihiram ka ng pera, or hihingi ka ng pera, katulad ko, pag humihingi ako ng pera sa kanya, kahit na may trabaho ako ng sanitaryo, si sermon muna yan. Maraming sermon yan, mula ulo hanggang paa. Oh, saan ka na naman pupunta? Layas ka talaga. Yan sinasabi ni nanay. Sabi ko, dyan lang naman ako eh. Buti nga, nagpapaalam ako eh. Sabihin ni nanay, makakahindi ba naman ako niyan eh. May dala ka naman bag at nakabihis ka na. Sabi ko, talaga hindi ka na makakahindi kasi ready to go na ako. At least, kung ano mangyayari sa akin, alam nyo kung nasaan ako. Alam nyo kung saan ako hahanapin. Sasagot niya si tatay, dalawa lang naman lugar ikaw hahanapin eh. Pag hindi sa gasolinahan, sa paggawaan daw ng sapatos. Kasi sa totoo lang, gustong-gusto kong amoy ng gasolina at saka yung rugby. O hindi ako adik ha. Yan ang mga sermon ng magulang ko sa akin. At isa pong naalala ko kay nanay, sila ni tatay masasabi na ang bahay natin, arrival and departure. Totoo naman talaga yan. Ang bahay namin open sa lahat ng tao. Lalo na si nanay, kung anong kinakain namin, sinishare din namin sa mga bisita namin. Kahit ganun-ganun na lang. Alam ko sa ugali ni nanay, mapagmahal si nanay. Pero pag nagalit yan, galit yan. May susumpa ka mula langit hanggang mula langit hanggang impyerno. Pag nagalit yan. Pero wag mong magagalitin. Pero mapagmahal talaga nanay ko. Kaya nga siguro marami sa mga taga Makaturing ang mamimiss ang nanay ko. Ang isang bagay na hindi ko makakalimutan sa nanay ko, kahit na may trabaho ako noon, na nakatira ako sa kay na Ate Wilma, naglalaba pa yan ng uniform ko, nagdadala ng pagkain. Kasi asmahin ako, masakitin ako. So, in-advise nila sa sanitarium na hindi na lang ako magbabiyahe. So, dinadalhan niya ako ng uniform at saka pagkain. Ganun ako ka-spoiled. Kahit hindi lang naman ako, kahit si Teng, ganun din yan. At sundo pa yan sa women's noon. Si nanay, nakausap ko, the last na nakausap ko, July 18. The day before siya pinasok sa ICU. Sabi ko sa kanya, ano-ano mang mangyari, hindi ako makakauwi. Sabi niya, oo, alam ko. Pero hirap akong huminga. Sabi ko, sige, pauuwiin ko na lang si Teng. Kasi kahit papaano, si Teng, mas nakakaalam. At saka nakakaalam sa mga kung ano ang dapat gawin. Sabi niya, oo. At tinanong pa niya, si Yan Yan. Sabi ko, hindi ko sigurado tungkol kay Yan Yan. Ayun ang huling usapan namin ni nanay. Alam kong hirap si nanay, pinanalangin ko lang na hindi na sana siya lalong mahirapan pa. Kung talagang hanggang doon na lang talaga siya, mahaba-haba na rin naman ang kanyang naisilbi sa mga tao, sa amin, kay Yan Yan, kay Noy Noy. Napakarami akong bagay sabihin sa nanay ko, pero nasa sa amin na lang yun ng nanay ko. Pero alam na nanay ko, mahal ko siya. So, masasabi ko lang, Nay, I love you, I miss you, and I'll just see you. Sa mga nakiramay, taga-sanitarium, sa Frisco Church, at saka sa mga taga-Makaturing, sa mga kamag-anak namin, sa mga taga-Batangas, taga Baybay ng Dulmating, maraming salamat. At higit sa lahat, maraming salamat Hermie, Mulong, Bilen, Mike, John, at least nandiyan ka kay Teng.
Vicky, Cos, Abet, Edwin, maraming salamat sa inyo. Mag-alaga nyo kay nanay. Kahit matigas ang ulo, at least, nanay pa rin yan. Sa mga nakaalala at makakaalala pa sa mga kabaitan ng nanay ko, ng tatay ko, namin, maraming salamat. Okay, Nay. This is the last day na magsabi tayo na farewell kay nanay. Sabi mo nga, huwag natin iyakan si nanay kasi at peace na siya. So, Nay, goodbye. I love you and I miss you. See you. Take care. Thank you very much.